Ayan, ready na yan ha. Ayan. So, pwede na yan mag-ano mamaya. Okay. I-ano na lang natin. Okay. Yon. Kita naman lahat ng background, kuya. Kita. Okay. So, wag ka nang gumalan, kuya. Sandal lang. Ganyan na lang. Pakita. Sandal na lang. Okay. Kelly Belayo. Belayo. Okay. So, what's up mga ka-factors? Ito ang inyong lingkod, si Mr. Packing King. Meron tayong special guest ngayong gabi na napakalupit na negosyante. Ito na naman ang ating bagong episode ng mga successful stories ng mga business owner. Walang iba kundi si Mr. Kelly Belayo. Yo, what's up everybody? How's it going? Yun, Yeah, nice to meet you. alright. Thank you for having me here. Alright. So, yun, boss. Welcome sa Packing King Show. Thank you po. Okay. So, Boss Kelly, matanong ko lang, ano bang business mo? So, ang business ko ngayon ay more on sa sales and mentorship. I teach Filipinos how to earn money through the comfort of their own home using internet connection and cell phone or laptop. Then potentially earn 30K, 50K to 100K per month. So, nagtuturo ka ng business, parang nagme-mentoring ka ng negosyo. Not really sa business side, but more on sa skill side. Skill side. Yeah, skills. When I talk about skills, more on sa sales, how Okay. to close high ticket deals. When I say high ticket deals, high end programs that cost around $2,000, $5,000 to $10,000 on average. So, bakit skill ang tinuturo mo sa mga negosyante? Kasi whenever you learn a high income generating skill set, ang kagandahan kasi dito is hindi na nananakaw sa iyo as opposed to parang traditional business Yes, oo. na pwede kang malugi, Oo. pwedeng Ah, unfortunately manakawang ka Manakawan, or marami pwedeng mangyari. However, kapag sa skills and then yung skills na natutunan mo related sa sales Mm. and communication, that can generate a lot of money. And Okay. whenever you learn that, nobody can steal that from you. Mm. And you're gonna just grow from there, continue growing up until to the point that you're, on the next Na level. kahit ikaw lang. Kasi yung Kahit ikaw skill lang, na yes. matututunan mo is talagang talagang sa sarili nila Yes. na madedevelop nila yung kagalingan nila sa pagbibusiness. Yes, yes. Kasi which is talaga sa problema ng mga negosyante, di ba, na pumapasok lang sila ng negosyo pero wala silang skill, wala silang idea. Yes, yes. So yun yung tinuturo mo. No, Yes. pinoposisyon mo sila dun sa bagay na yun para pag napunta na sila dun sa business talaga na gusto nila, mapunta sila sa entrepreneur world, kailangan mo na nila ng skills. Yes. And as a matter of fact, just to piggyback on what you have said, Kuya, sales cures everything, di ba? Yes. Whatever problems you have, business, relationship, whatever it is, if you're good at sales, to some degree, you're good in communication, right? Right. So whenever you're a master of sales closing, the art of selling, you can be really good at business as well. Because Yes. in business, you do business transactions, yes? Yes. You talk to people, you craft deals, Mm. you influence them, you Mm. persuade them to the point that they purchase from you, and then you come up with a deal that it's going to be mutually beneficial. So, I mean, to cut the long story short, sales is happening in that certain business transaction in between. So, by definition, sales is by far important if you're also considering starting your own business. Mismo, no? So, kumbaga, talagang yung setup talaga, yung skill ng Yes. pagiging negosyante, yung tinuturo. Matanong ko lang, Boss Kelly, Yep. sino ang mga kliyente mo dito? And I think, parang international level lang yung dating nung mentorship mo, tama ba? O may mga Pilipino din? Nung nagsisimula pa lang ako, I started as a DM closer wherein I closed deals sa chat pa lang, Messenger, Instagram, sa LinkedIn. Mm-mm. Ang mga naging kliyente ko noon is mga Australiano, mga US. Mm. So kasi the reason why mga Australiano kasi low ticket pa lang or low end program pa lang binibenta ko. However, para sa mga Pinoy, malaking presyo na 'yon. Mm-mm. Nagets ba? For example, yung price ng product ng isang kliyente ko sa Australia before was around $1,000 to $2,000. Yes. And then I get 5 to 10% commission. Usually, in a month, kumikita ako
$500 to $1,000 din in commission kasi 5 to 10%. And if you convert that into Philippine currency, Peso. that's a lot of money. Yes. For me at least, Yes. kasi I'm a college dropout. I was Oh. in my humble beginnings, construction worker, driver, earning 25,000 to 30,000 in a month. That's a lot of money Pesos. for me. Pesos. Yes, yeah, for me. So, freelancing that time. Freelancing pa lang po. Yes. Mm. And then eventually I become really good, and then I know how to talk to these international clients. And guys, wag kayong padadaya yung pa-English ko, natutunan ko lang po yan sa araw-araw na pagkikipag-usap sa mga Amerikano. Kahit ikaw, mananawa ka sa kakausap sa mga Amerikano, matututo ka rin. Pilipino po si Boss Kelly at ang probinsya niya is Sa Zamboanga, Oh, pinanganak po ako sa Jensan, Bisaya. Bisaya. Ngayong gabi sa mga Bisaya diya. Oh. Kala niyo na fake kayo ha. Siguro and I think lang, talagang alam mo na-improve lang talaga Yes. dahil sa mga international client Yeah. mo. Speaking to international clients for like 3 years straight, it's almost impossible for you to not learn how to speak English. And to the point that you will think na yung English, it's not really a big of a deal Yes. na language. It's just like another language na parang Tagalog. Na parang Oo. natutunan mo, it's just like another language. Mismo. Yeah. Sa ngayon, nasa magkano ang sinisigil mo sa kanila monthly? Approximately lang. Okay, so per client, I earn around $2,000 to $3,000. 2,000 to 3,000. Let's Yeah. say times Per client. 55. Magkano yun? Pesos? Mga Siguro. nasa roughly 150, 160. 150,000. Pero, Yun po ay sa sarili kong client. sa sarili Not mo pa yung client, sa mentorship ko. at sa mentorship mo, Ambaga talagang yun yung mga client mo talaga sa Yes, yung freelancing. sa akin. Oo, I work with them personally. Oo, Yeah. talagang one-on-one yan. One-on-one, yes. Oo. And then, yung 150,000 pesos, Per client, yes. para sa USCT o sa international client, maliit na lang sa kanila. Barya lang po yun. Kasi isipin mo, parang magkano lang nga? $30? What do you mean $30? Magkano nga ulit yon yung 150,000 kanina? Yung $2,000 to $3,000. Oh, Ay, $3,000. $3,000. It's around 100 to 160,000 pesos. I mean, yung $3,000, maliit lang sa kanila yun. yes, kasi At parang nakatipid na sila sa'yo. as a matter of fact, yes, 100%. Because yung $3,000 ang na-generate ko naman na revenue sa company nila is around $60,000 to $100,000. Grabe. So parang bariyang-barya para sa kanila. Million ang naibigay. mo. Diba? Million pesos of money. Diba? So bariyang-barya lang sa kanila. Hindi sila lugi. And which is I'm happy kasi pagka ganon, kayang-kaya talaga nila kung bayaran nang hindi sila na-stress. Kasi nga, here's the thing, kailangan kumita muna si business owner bago si buwan-buwan yun. si team Buwan-buwan. member. Yes, buwan-buwan. Monthly. Para sustainable at mababayaran. Minsan, pag natuwa pa si business owner, bibigyan ka pa ng extra bonus, Oh, $500, diba? $1,000. Talaga. Di ba? Kumbaga ikaw yung marketing arm nila. More on sa sales part ako eh. Sales part ka Yes, talaga. yeah. Nasa sales part ka talaga. Diba? Grabe, no? Ang nakakahanga yun. Let's say, kung may 10 kliyente ka, diba? And then, bukod pa yung sa mentorship. Diba? Yes. So, yun. Bago ka napunta dyan, Boss Kelly, sa ginagawa mo ngayon, sa tagumpay na naranasan mo, nasabi mo kanina na construction worker ka. And I think parang ang layo ng tinaas mo sa buhay. So, sa mga nangangarap, no, hindi ko naman sa construction worker ka lang or hindi sa nilalang natin, ha. Yep. Guys, buhay na patunay si Boss Kelly na may pag-asang yumaman talaga eh. Yes. 'Di ba? So, imagine, paano ka napunta diyan? Nag-start ka ng pagiging construction worker. Pwede mo ba ikwento yung dating buhay mo? Okay. I mean, I can share a lot of and I always love sharing my story. Pero Yes. I don't want to go overboard na ubusin ko yung oras dito. But to give Yung mga hint na lang. make it Mga talagang sum up lang. Yes. So I was a And I college. think mahaba yan. Kulang ng 2 oras ba? Yes. But yeah, I appreciate you asking the question. So I was a college failure because I don't do well, ako yung tipong estudyante na I always talk back. Not because I'm rude. It's just I'm curious. For example, my teacher is asking me to do this thing. Sasabihin ko, bakit ko gagawin yan? Hindi naman ako interesado dyan. Mm-hmm. And then, sometimes yung teacher mo magagalit sa'yo. And then, Oo. especially when you do that in front of the class. Oo. And then, ipupush. Oo. And then, I always think na, why would I follow you wherein your life is not the kind of life that I want to achieve someday, right? So, I don't really want to follow you. I'm hearing you.
I'm listening to what you're saying, but it's not to the point na parang susundin ko na lahat. And then, parang to some degree, it did not serve me well by doing that kasi maraming naasa na teacher sa akin to the point na a lot of miscommunication, and then nagagalit sila hanggang sa, yun, I end up dropping out. And then, So, pag wala kang nag-construction ka. Paano Yes. ka napunta sa construction? nagsimula pa lang, hindi pa construction yon, driver pa lang ako. Oh, nag-driver ka din? Yeah, driver. Ng jeep? Hindi, ng Family- mga family- rental-car companies. Rent-a-car company. Yeah. Ang tawag pa nila sa akin doon, inspector. Kunwari, inspector. Kasi Inspector pagka naman. driver daw, masyadong Parang ano, no? low profile. Pero ang inspector daw. Well, di natin inspector. nilolo profile ang mga driver. Saludo tayo sa mga Yes, tao yes. kagaya nila. No? Anything parang yun ang tawag nila sa'yo. Yes. Oh. Para daw parang pagdating sa mga foreigner na magre-rent ng car, pagka iisipin, driver lang kita, no, inspector. kumbaga. Inspector. Kasi ang style kasi noon is magre-rent yung foreigner doon sa rent-a-car company na pinagtatrabahuan ko. Oo. I-check namin yung sasakyan, Okay. iikutan namin Okay. kung may gasgas ba. Oo. Kung may gasgas, ililista namin para hindi ma-charge sa client yung gasgas na existing na doon sa sasakyan para pag sinuli sa amin, uy, may gasgas, Oo. hindi si client may gawa nun kasi nung pinahiram namin, may gasgas na. Oo. Parang ganon. So, inspector tawag sa amin, pero kami nagdadrive. Meron din namang part na magre-rent sila ng car at the same time magre-request sila ng driver, which is kinukuha din nila ako. Mm-mm. Ay, ganon. So, however, ang nangyari, sobrang hirap yung puyat. Kasi Puyat. yung pag-driver ka, lalo na pagka on-call Magkano driver. sinasahod mo pag time yun? Swerte na ako pag pumalo ako ng 20,000. Per month? 20,000. Pagka ginawa kong Ano 12 yung hours. puyat-puyat ka na? No? Ay, oo, grabe. 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 Alam mo yung sasagasahin mo yung traffic, tapos Sa Zamboanga din? No, dito sa Manila. Kasi Manila, sa Zamboanga, wala masyadong Wala opportunity masyado. para So, sa akin. oo. Kaya nakipagsapalaran ako dito. Nagtrabaho ako sa isang rent-a-car company para makatipid. Natulog ako doon sa bodega nung company na yon. Oo. Na doon pa nga ako sa pangalawang deck kasi double deck, dalawa kaming tumitira. Oo. Ang mahirap doon, walang kisame, yero agad. Kaya pag tangalit tapat, Init. break time ako, sobrang init. Pero nasanay din, alam mo yung katawan, they tend to So, ibig adjust. sabihin, hindi ka pa ganyan kabalidoso nung time na yun. Ay, hindi Talagang maitim talaga. Maitim na, ano. Oo. Ngayon kasi puro opisina, kaya, si papa ko naman parang may lahing, may lahi. lahing Spanish, kaya Kaya medyo puti. nakuha na. Nakuha, lumabas ulit. Lumabas ulit. Lumabas So, ulit. mabalik tayo sa magulang. Ano trabaho ng parents mo before? Yung mama ko is, housewife. Yung father ko is parang preacher. Yung parang preacher. Okay, preacher. Sa simbahan. Sa simbahan, yes. So, biblically speaking, I also love, Religious way. Bible Bible ka. verses, stuff like that. I'm a Bible guy. Nice. So, Yeah. So going back to the story, naging driver, and then nag-quit ako kasi yung puyat sobrang hirap. And then construction pa, di ba? May nakilala kong doon sa pagiging driver ko, may nakilala kong business owner na construction company. Pinangakuan niya ako ng ganito. Okay. Magsisimula daw ako bilang construction worker muna, and then work my way up. Kasi Okay. na-inspire ako sa story niya dahil sa noon daw, panday lang siya. And then eventually, naging engineer siya. Panday ng Panday, yung alam mo yung nagpapanday ng karpentero. ganun. Ano kasi, ang termino ng mga Bisaya, panday. Karpentero. Karpentero. Panday, ang panday tawag. So, tapos naging foreman, Ganun. tapos naging, Kaya na-inspired ka. tapos nagkaroon siya ng construction firm, hanggang sa lumaki siya, Lumaki. hanggang sa ganon. So parang, baka ganon din yung Parang story ganun. ko. Kaya construction ka. Okay, construction na. Parang good doon ako magsisimula. Parang ganon yung magiging future ko. Eventually, sobrang hirap din pala ng construction. Lalo pag pion ka lang, alam mo yung pion, pag pion, labor lang, walang skill. Kasi pagka sa construction company, may mga skill yan eh. Grabe. Pintor, Oo. electrician, mason, yung mason yung napapalitada. Kahit hanggang ngayon, marunong magpalitada eh. Oo. Tapos, yung magaling mag-rebar, yung magtayo ng mga kabilya, bakal, backhoe. So ganun. lahat 'yung pinagdaanan mo? Yung inaral ko isa-isa, pero mas nagustuhan ko yung magpapalitada. Kasi may kilala kong kaibigan na, dito lang siya nakaupo, kaya niyang itapon yung simento doon. Di ko, galing naman. Galing. Na hindi bumabagsak yung simento. Galing naman. Tapos, Ginawa parang mo, ganun. Pero di ko mag-gets, di ko makuha talaga yung technique niya na yun eh. Pero, yeah. And then, eventually, sabi ko pa, pag tinuloy-tuloy ko to, siguro aabutin pa ako ng 8 taon bago ako
maging foreman. Kasi may mga kwento din sila na ang tagal na doon nilang construction worker, ganito, ganun pa rin yung buhay nila. Sabi ko, ganito ba magigalo ko? Hanggang sa parang nakapag-isip-isip ka na. Kailangan mo... Lagi talaga ako nag-iisip. Araw-araw, gabi-gabi. Sabi ko, paano ba ako yayaman? Paano ba ako... Laging ganun, laging, Ito ang sikreto, guys. Ayan, okay. Libre mangarap. Okay. Sinong magbabawal sa'yo mangarap? Ayan. Sabi pa nga nila, kung mangarap ka na hanggang between, para kung hanggang langit lang inaabot, mataas ka pa rin kung sa mga iba, na hindi man lang marunong mangarap kasi nga sinasabi ng iba, ambisyoso ka, hindi yan mangyayari sa di ba? Oo. I mean, ganun matayog yung pangarap ko noon pa eh. Kaya kumbaga, mangarap ka, libre lang yan. Bakit hindi mo gawin, di ba? Hindi ko matanggap na ganun lang ang magiging buhay ko. Ewan ko, baka yung iba na yayabangan sa akin noon, nagkukwento ako na, bro, ay ka ba na ganito lang tayo? Oo. So, okay lang yan, kung masyado ka naman maarte. Sabi ko, bro, tingnan mo yung sasakyan ng SUV. Oo. Talaga bang bawal sa mga kagaya natin yan? Ano yan, nung pinanganak sila, yung planeta nag-align, tapos swerteng-swerte sila, gano'n? Ganun ba talaga sila pinalan? Tapos tayo, hindi talaga. Hanggang himas lang ba talaga ako dyan bilang driver? Pero hindi ba pwedeng yung pangalan ko mismo nandyan, di ba? Nakarehistro sa pangalan ko. Ganun ako, no? Hindi ko maintindihan bakit hindi ako pwedeng ganun din. Okay. So after nun, ano na nangyari? Ayan. Hanggang sa, ang ginawa ko, isip ako ng isip. Oo. Mabaliw-baliw sa halimbawa, pag nag-aantay ako sa mga kliyente ko, isip ako ng isip, paano ba yun? Hanggang sa, boom, nakilala ko itong online coach, Pinoy, na itong freelancing. Okay. Nakilala ko itong So freelancing. ito na nakapag-college ka na sa ano kanina, di ba? Nasa college level ka na freelancing. No, yung college level, na-dropout ako, di ba? Yung nag-dropout ako, yun yung naging driver ako, naging construction worker ako. Nag-drop out ka kaya naging construction. Anyway, so nag-try ako mag-apply ng customer service representative sa Concentex. Hindi ako matanggap kasi for 3 reasons. Number 1, baluktot yung English ko. Hindi Bali-balik ko. Hindi ka pa ganyan mag-English. English Carabao ako. Like that, you know. Ganun pala ako. Kasi di ba kakabahan ka eh. Tapos, alam mo yung pagpasok nyo sa elevator, marami kang kasamang mag-apply. Ang gagaling nila mag-English. Tapos ikaw, manliliit ka sa... Tapos ikaw, galing ka ng itim-itim mo. Kasi doon sa Concentrix. Galing na naging buhay mo. Para bagang, alam yung gagaling nila. Alam mo yung mga very confident na may karanasan na sa BPO na nagka-company hopping. Ang gagaling nila maging sa walang iya. Sige, bahala na. Wala namang mawala sa akin. Mag-try ako, di ba? You never know unless you try, di ba? How dare me to judge myself? Hindi ko pa nga nasusubukan, di ba? So, hindi ako natanggap. Yung typing skills ko sobrang bagal kasi ang required noon is 25 words per minute. Ang nagagawa ko lang is 11, 12 minutes. Kasi kailangan mabilis mag-type noon eh. At last but not the least, yung credentials ko, wala akong solid na educational background. Di talaga ako na-hire. Kaya naging driver ako kasi hindi mo naman kailangan ng credentials sa basta marunong. Lisensya lang, ox na. May lisensya naman ako, okay na. Marunong ka mag-drive. Marunong mag-drive. Kahit paano, marunong ka makipag-usap. Marunong ka rin mag-isip ng kaunti. Yan na. Hired ka na. Tapos construction worker. Pagka malakas, ibang kahit paano, marunong ka magbuhat ng isang sako simento. Goods na yan. Pasok na. Pwede na yan. Tapos kain-kain na lang kayo ng mga katropa mo. Pag nagluto sila, libre ka na rin kain. Pag wala kang pera, yun din ang kagandahan sa mga alam mo yung mga humble, mga nasa humble beginnings. Dumaan ka sa gano'n. Kahit mga mahirap lang kalagayan, pero to some degree, masaya silang kasama. Mismo. Yung mga kwentuhang, parang walang kwenta, pero ang sarap pag-usapan pag sila yung kasama mo. Kahit na ba naging masaya ako sa gano'n, nga lang, masyado kasing ambisyoso ako. Kailangan maging ambisyoso ka para Kaya makulit ako sa social media. Hanggang sa pumutok itong mga online gawa ng COVID. Di ba? COVID, kasagsagan ng COVID, nagtatrabaho ako. Hanggang sa putok tong kilala ko tong dropshipping, itong copywriting, itong mga bookkeeping. Nag-enroll ako sa isang course, mura pa. And then, nakita ko doon sa mundo ng online freelancing. May kumikitang 50,000. May kumikitang 70,000, may 100,000. Per client? Per month, sabi ko. Per month? Per client yan? Oo. Sa iba't ibang larangan. Bookkeeping kasi parang accounting yun eh. Meron namang parang, alam mo yun, hard coding, ganon. Sabi ko, grabe no? Tapos pagka nalaman mo yung mga kwento ng buhay nila,
mga nagsimula lang din sila sa mga, So, wala. sa parang wala. Mm. Na pag tinignan mo, limbawa, kung if I were to use my judgmental eyes, parang walang mong ibubugat ho. Oo. Pero kumikita siya ng malaki. Oo. And then, that's where I met Jet. Si Jet yung, ano ko ngayon, kasama ko sa company ko, na Oo. parang naging CEO na namin. Oo. 17 years old, kumikita, 75,000 per month, internet connection, cellphone lang, tapos skills lang. Nung time na yun. Nung time na yun, nung nag-enroll ako, kasi habang nagtatrabaho ako, naghahanap ako ng ibang opportunity. Kasi tanggap ko na hindi ko Wala na kaya talaga. mag-dedicate ng 8 years sa buhay ko para Oo. lang Oo. mga tesis, swerte-swerte yan. Oo. Mas maganda pa dito. Ano naman ako makwento. Buti na nag-COVID pala, no? Saka pala sa mga Alam mo, blessing in disguise sa akin yung COVID. Totally, ang daming nabago na buhay nung COVID, pero ang dami rin bumagsak Yes. na buhay nung COVID. So, talagang di ba? Iyon yung sinasabi ng Diyos sa atin na bibigyan ko kayo ng challenge, pero Yes. bibigyan ko kayo ng panibagong buhay. Yes. So, halo-halo eh. So, kagaya mo, di ba? Kung hindi nag-COVID, malamang nasa construction ka pa rin. Kasi, 100%. kasi siyempre, for sure yan, may trabaho ka that time eh. Di ba? Oo, So, parang- nag-COVID na, wala ka ng trabaho. Kaya nagkaroon ka ng idea na magdudut-dut sa cellphone, Oo, kasi tumingin ng mga online opportunities. opportunity. No? At ang isa pang ugali ko, mahilig akong magbasa ng mga quotes. Nahilig akong magbasa ng quotes. Nabasa ko tong quote ni Warren Buffett, by far the best, one of the best investor in our era. He said, the best investment that you can make, by far the best investment that you can do is in yourself. Oh, Pag nag-invest ka daw sa sarili mo, hindi daw yan mali. yes. Lalo na pagka-education. Mismo. Hindi Knowledge. ka talaga magkakamali in any way, shape, or form pag nag-invest ka sa sarili mo. Mismo. Tama yan. Kasi pag naging iyo na yan, na-integrate na, bumao na sa pagkatao mo yan, Oo. hindi na daw pwedeng manakaw sa'yo yan. At pwede na yung mag-grow. Yun yung pinaniwalaan ko. Kaya habang nagtatrabaho ako, hindi ako bumibili ng magagandang damit. Kaya nga sabi ni di ba? Ni Chinkita, 1,000,000, bigay mo sa pulube, ubos agad niya 1,000,000. Bus! Pero yung negosyante, pag nawala 1,000,000, wala pang 1 taon, mababalik ulit yung 1,000,000. Baka mas Bakit? malaki pa. Dahil sa knowledge. Yes. The knowledge na naipasok sa isip niya na hindi na mawawala yun. Yung kaalaman niya sa ginagawa niya, whether negosyo man yan, o kung anumang pinagagawa niya sa buhay niya, di ba? Yun yung knowledge na sinasabi ko. Yes. Na dapat mag-invest ka talaga sa mga kagayang ganito, na magkaroon ka ng mentor. Diba? So, ganun lang naman yun eh. Kasi iniisip, nako, gastos niyan. Yes. Nako, iniisip, baka, minsan may mga word pa sila na, baka networking daw, baka, grabe. Doon pa lang malalaman mo ng tao kung hindi talaga siya, kung ang pangarap niya, hindi ganun kataas eh. Diba? So, dapat parang, oy, sige, try ko nga. Baka walang namang masama kung susubukan ko. Wala na nga talaga ako. Ano pang mawawala sa akin? Yes. Dapat ganun ang mindset natin. Ang problema pa sa maraming Pilipino is masyado silang focus sa cost-based kaysa sa result-based. For example, sinabi mo yan. For example, kuya, Ang galing halimbawa, eto, pag sinabi ko, kuya, bili mo sa akin to 10 milyon. Okay. Bibili mo ba to? Ang typical na Pilipino, ang sasabihin, Mahal. 10 milyon, mahal naman yan. Pero ang isang milyonaryo, tatanungin nila, bakit 10 milyon yan? Yes. Ano ba meron dyan? Yan. Oh. Ano ba makukuha ko dyan? Okay. Bakit 10 milyon yan? Yan. Kasi kung 10 milyon, ang kapalit naman pala nito kasi 1 billion. 1 billion, pagka nabenta ko siya sa isang certain client na taga Dubai, next year, 1 billion yung magbabalik, bibili niya. O kaya, gagawin niya na parang para mabili niya, at tapos i-check niya kung legit ba or hindi. Oo. What I'm trying to point out here is this. Ang mga successful na mga tao, hindi yan sila mga sobrang napakatalinong tao. Iba lang yan sila mag-isip, wherein, ang inaalam nila, hindi kung ano yung magagasto nila, kundi kung ano yung makukuha doon sa pagkagastusan nila. Mismo. Ang Pilipino kasi, yung typical na Pilipino, sad to say, ang titingnan na presyo, ay, mahal. Pero pagka cellphone, gagawa ng paraan. Pagka damit, halos bahala na, tiis ganda. Di ba? Pagka motor, sasakyan, bahala na. Pag may bahay, sale na, no? mga dead investment eh. Oo. Well, sinasabi naman natin na reward naman talaga sa sarili natin yan, no? Yung mga ganyang bagay. Pero, kung hindi pa naman napapanahon sa Yes. inyo, wag mo na. Kumari, magsimula ka, paikutin yung pera mo sa negosyo mo. I-focus mo na i-focus sa cash flow, di ba? Darating din yung point na makakabili ka rin ng magandang sasakyan, magandang damit, magandang bahay.
So, maaari kung hindi pa muna kaya, start lang muna sa simpleng bagay. Mag-focus lang muna doon sa ginagawa mo. Kung negosyo yan, paikutin doon sa puhunan mo. Cash flow lang ng cash flow. 100% totoo talaga. I cannot agree more than what you say, kuya. As a matter of fact, sabi pa nga ni Albert Einstein, if you feed your mind as constantly as you feed your stomach, then you will not have any problem feeding your stomach or a roof over your head or a clothes to wear. Kasi pagka punong-puno ng kaalaman nito, madali ka na lang kumita. Meron akong kilalang isang bilyonaryo na 32 years old, high school graduate na kuya. 32 years old? 32 years old, bilyonaryo na siya, high school graduate. Pilipino yan? Pilipino. Oh. Kuya din. Talaga? Oh, love it. Sabi pa niya, ano ba mas maganda? Maraming pera, walang alam, o maraming alam, walang pera? Okay. Napaisip tuloy ako, maraming pera, walang alam, or walang alam, maraming alam, walang pera. Okay. Sabi niya, so nag-isip ako, hindi niya na ako inayaan sumagot. Sabi pa niya, ang pera ba kaya bang kumita ng another pera sa ganang kanya? Hindi. Hindi naman kayang kumita, di ba? Kaya ang pera dumadami dahil sa taong may kaalaman. Mismo. Ano. Tama. Yung taong may pera, walang alam, eventually mauubos yung pera nun. Mauubos din yan eh. Yung taong maraming alam, walang pera, magkakapera kasi kukunin niya yung pera doon sa mga walang alam. Yun, ang galing nun. Ay, ganon. Kaya mas maganda talaga, maraming alam, walang pera kasi eventually magkakaroon ka ng pera. Okay. Kaya nga, di ba kuya, pagka yung mga tao nga nanalo sa loto, 100 billion. Balikan mo 5 years, 10 years. Ano nangyari? Either na kulong, nalulong sa droga, nasirang pamilya dahil doon sa pera. Kasi they don't have the financial intelligence Mismo. to handle such money. Tama yan. Napaka-solid yan. Grabe. Kaya lagi tayo mag-invest sa knowledge. Wag yung pangdidirihan ng mga mentor. Sinasabi ko yun yung ano ko. Sabi yun nila, lang naman talaga mentor, sikreto guru, eh. mga scammer. Hindi, Mali. may scammer, pero hindi naman lahat. It's unfair for legit mentors out there na Yes. i-label mong scammer. Mismo. Kasi may nakita ka lang scammer. Para bang ganito, nanligaw ka, binrape ka. Oo. Kasi yung naging girlfriend mo, lumipas sa iba, ibig bang sabihin lahat ng babae na gano'n na? Hindi ka naman liligaw ng iba pa? Mali naman, mali di ba? talaga Parang eh. gano'n din eh. Maling ano eh. Maling mindset. eh. Sana mabago. Alright. So, yun. Okay, cut tayo. Cut. galing. Alawit to. Ang gandang mga pang-wheels niyan, kuya. Teka. Ang dawit to. Sana tayo. After ng... Ay, wait lang. Masaya ka na kuya, medyo pagdating sa mga ganyan, madaldal talaga. Pero ang galing, di ba? Lumabas yung di ba? Ganun talaga ako pag Be, order ka nga muna pagkain natin. Hindi pa pala tayo kumakain. Nandiyan na ba sila? Wala pa naman dyan. Okay. So pagka magsasabi, pag nandyan na yung yung Grab, sabihin mo lang kasi magka-cut na lang kami. Pero sakto na siguro pagtapos, okay na yan. So, para kape na lang after. Bahala ka na. Tayo na lang hindi kumakain eh. Tapos magkakape na lang kami lahat. Si Biden kumain na yan. Ha? Ay, Baka sa baba na lang. ito yung sa akin, di ba? Yeah. Kasi afterwards, copy na tayo niyan. Kwentuhan. Malupit. Lupit din, no? Oo. Dahil lumalabas talaga ang skill dyan sa sa podcast. Ano yan eh? Sasalain ka talaga niyan eh. Okay, editor. Go na ulit. No? So, yun. So, kuya, kamusta naman lahat ng mga na-mentor mo? Ano nang nangyari sa kanila? Kamusta yung success nila? Okay, so in terms of success, that's a very interesting question. Kasi when I would just double down a little bit about success. Kasi sa webinar namin, minsan tinatanong sa akin, Coach, magagaranti mo ba magiging successful ako dyan? Yan, yan ang Yun yung lagi. Yan ang tinatanong, lagi, diba? common question. Guarantee mo ba magkakakliyente ako? With no hesitation, no beating around the bushes, sinasabi ko, hindi. Why? Because the only person that can guarantee you success is yourself. What I can guarantee is the exact same tools, strategies, resources, network connection,
and the opportunities that made my current and previous students successful, hindi ko alam kung gaano ka dedicated, gaano ka consistent na gagawin ito. Nasa However, kanya pa rin talaga. ang kaya kong i-vouch, yung mga estudyante na naging consistent, they know how to ask for support, they become successful in their own way. And you can feel free to check our Facebook page, Spartan Setters Academy. Dun sa reviews, there's a reason why we are 5.9. Yung 4.9 yung ratings namin. Mm. Kasi di ba perfect score is 5. 5.0. So 4.9 out of 220 reviews. So naka-open yung reviews nyo? Yes. Hindi nyo in-off? Hindi. Okay. Talagang, meron din man nagsabi na doesn't recommend kasi ganito, ganyan. I mean, sinasagot ko sila, bakit hindi ka naging successful? Kasi ganito, kasi ganyan. Bakit naging ganyan? For sure, hindi niya kinilusan. Tapos, nalaman namin, eventually, hindi mo pala ginawa yung part mo. Ayun. I mean, hindi namin binibigay yung success on a Yes. silver platter. Okay. It's a team's effort. Yes, mismo. Kumbaga, hindi naman pwedeng pati pagguya sila na eh. Yan na nga yung kutsara. Kaya yung pagkain. Pati pagguya sila pa din. Isusubo pa. Hindi ganun eh. So, mali talaga. So, dapat ikaw pa rin. 50-50. 50-50. Effort. 50% Wala. sa amin, 50% Ang mentor, nagbigay lang sa'yo ng idea, ng lahat. Guidance. Pero, ang action, ikaw pa rin. Yan, Yes, diba? yes po. Yes. So, solid talaga. Alright. So, just imagine, guys, ang Facebook page na naka-open ng reviews, it means doon mo malalaman kung ano ba talaga ang nasa loob ng ginagawa nila. Yes. So, basahin nyo na lang lahat ng reviews nila doon. And I think, almost 80% doon, point na good. So, yun. As a matter of fact nga, kuya, nasa mga around 90 plus. 90%? 90 plus, Ang yes. magagandang feedback. Yes, mga reviews. Diba? Grabe, diba? Parang kailan lang nakita ko 80%. Ano na, naging 90 na. So, it means, madaming nadadagdagan na mga good feedback talaga sa kanila. No? And I think affordable price naman siguro yung mentorship. No? Yes po. As a matter of fact, May mga trial ba yan? May mga free muna? Siyempre, meron po kami. As a matter of fact, nagsasagawa po kami ng live free Q&A every week. Ayun. Doon sa mga beginners, wala pong budget, talagang nagsisimula pa lang, nag-iipon, may live free Q&A. Meron din po kaming DIY free course na recorded trainings na pwede nang panoorin at mga resources na pwede nilang gawin, magkakaresulta rin sila. However, yung aming hands-on training program, it's a 2 to 3 week intensive training program na live, na ako at ang mga assigned coaches ang tutulong sa inyo. We're gonna hold you by the hand, guide you every step of the way from A to Z, from ground up, for you to really get the results that you're looking for, as long as you're gonna put in the work as well. Kasi we're gonna put in the work, we're gonna expect you that you're gonna put in the work. Kasi hindi pwedeng kami lang yung Mismo. kikilos. Oo. Tapos ikaw mag-antay ka lang. Mismo. Gusto mo, parang nagtaya ka lang sa loto, antay ka lang. diba? Huwag ka ganun, wag ka nang mag-try dito. Basta ang mahalaga sa mentor na ginagawa ng mga guro talaga, kung ano yung sinabi nila, dapat ginagawa nila. Yes. Yun. Okay, so kung may magbibigay sila ng gantong Assignments, task, assignment, gawin. at ibibigay naman nila sa inyo. At yung support nila, siyempre, yung kailangan nyo doon. Yes po. Possible ben, lifetime support hanggat Ang sabi ko pa nga yung support namin hanggang sa manawa ka sa pagmumukha ko. Just imagine. Hanggang sa manawa ka. Minsan nagtatanong sa akin yung mga other business, napakahirap naman ang ginagawa mo. Coach Kelly, grabe lifetime support. Ibig sabihin, sabi ko pa naman, ganito kasi ang aking mindset, sir, kung bakit ginagawa ko to. Sabi kasi ng isang popular na salesperson, successful salesperson na si Zig Ziglar, if you help enough people get what they want, you will get what you want in life as well. Bring so much value, and value will be given unto you as well. Alright. Grabe yun. Oh. Lupet. Diba? Basta huwag ka lang tamad, huwag ka lang excuse maker, hindi ka quitter, you're gonna get results. Kasi 1% better every day, over time, it will lead you to stunning results. Hard work really pays off. The harder you work, the luckier you get. Alright. Sobrang galing nun. Solid. Nice. So yun, mga ka-partners, narinig nyo naman ang kwento ni Boss Kelly. Napakaganda. From construction worker,
imagine, into successful business owner. At nag-guide, nagbe-mentor sa atin, di ba? Yes po. So, yun. Pwede natin i-cut yun. Yan. Sige po. Wala ka na nahabol. Okay na, okay na. Tapos ko na. Okay na ako, gets na ako. Okay na, no? Wala na pa. Baka may closing remarks ka pa kaya sasakyan ko na lang or what not. yan. Or ano ba. Okay. Sige. Susumusingit pa ako. Ano pa may papaya mo sa kanila? Sige. Pwede. Sige. So, cut ko na lang yun. So, yun, boss. Huling message na lang sa mga hanggang ngayon, struggle pa rin sila sa negosyo nila na hindi nila alam kung paano nila masusolusyonan yung mga problema nila sa business. Anong may bibigay mong advice? I mean, I'm a Bible guy. I always love, quotes from the Bible and also what the successful people does say. Sabi pa nga nila, pag kumatok ka, pag bubuksan ka, pag naghanap, you will always may mahahanap. Di ba? Yun. Something ganon. Oo. Nalimutan ko lang yung Bible verse na yun. But, seek and you will find, knock and then doors will be open. Okay, so kapag kumatok, kapag bubuksan, napakaganda ng Bible verse na yan. Well, parang ganito kasi, di ba, ang biyaya, ang blessing, kailangan ikaw mismo yung hahanap. Yes. Hindi naman pwedeng ibigay na lang sa'yo. Hindi Yes. ka nga alam mo, hindi mo nga sinasama ng action, di ba? Na kumatok o humaan. Gusto mo nakaabang ka na lang sa labas ng bintana mo na na bigla na lang may babagsak na grasya. Hindi. Kailangan mo maghanap ng pinto at kumatok ka sa pinto, kung sino man doon yung may opportunity at pumasok ka sa loob. Yun ang gawin mo. Huwag kang tumunga nga dyan sa bintana. Ano mahirap sa iba, nangangarap lang ng gising, Nangangarap. walang kilos. Diba? Ang drama-drama, pero wala namang action. Yes. At kung may action man, kaunti lang, agad nagko-quit din sila eventually. Yes. Hindi nila alam kasama sa part ng success yun. Yeah. Yung failure. Parang yung failure parang stepping stone yan eh. Mismo. Doon ka dadalhin yan eh. Yes. Sa bawat pagbagsak mo, yun yung magdadala sa'yo hanggang sa pag-angat eh. Kasi doon ka matututo talaga. Yes. Diba? So yun, grabe. Sobrang inspiring ng stories na yun ni ating Boss Kelly sa kanyang kwento Salamat sa po. atin. No? I hope na marami kayong natutunan. At kung gusto nyo makakonect or magpa-mentor kay Kuya Kelly, Boss Kelly, yun lang kanyang Facebook page. Sinabi niya kanina, isend namin yung link dito sa videos. And then, yun. So, hanggang sa muli, mga ka-partners, salamat sa inyong pakikinig. See you on the next episode. Bye. Yun. Thank you. Ayos. Ayos ka, thank you ha. Hello. Salamat. Alamit yan. Ang galing yung transition nito.